17 ng Agosto, 1998, 3 ng hapon sa Makati City. Mula sa beranda ng isang unit sa Disama Palapag ng Sunshine Condominium, isang 9 na taong gulang na batang lalaki ang natagpo ang walang buhay matapos mahulog sa hindi malamang dahilan. Ang katawan ng bata na bumagsak sa hardin ng condominium complex ay malamig na ng datnan. Umiling na lamang ang mga rumesponding paramedic habang ang mga pulis ay tumingala sa beranda at naglabas ng measuring tape. Ang taas ng rehas, 110 sentimetro, sapat na taas upang hindi basta-basta malagpasan ng isang 9 na taong gulang na bata. Ang tanging naiwan sa lugar ng krimen ay ilang mga isinampay na damit at isang plastik na batya. Sa investigasyon ng pulisya, ito ang sinabi ng madrasta na si Liza Reyes. Kinukuha po ni Miguel ang mga sinampay nang madulas siya. Nasa banyo po ako noon, may narinig akong malakas na kalabog at paglabas ko, wala na ang bata. Walang sinumang nakasaksi sa pangyayari. Wala ring nakitang suicide note o anumang palatandaan ng foul play. Ang resulta ng autopsy, pagkabali ng bungo at pagkasira ng mga lamang loob dahil sa pagkahulog. Isinara ng pulisya ang kaso. Ang kanilang hatol ay simple, aksidente. At sa ganoong paraan, si Miguel ay dahan-dahang lumamig at ang kanyang pagkamatay ay unti-unting nabura sa alaala ng lahat. Ang condominium unit ay naibenta, ang madrasta ay lumipat sa Cebu at ang mga tala ng kaso ay natabunan sa isang lumang cabinet ng mga papeles. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman naglalaho. 14 na taon ang lumipas noong 2012 sa demolition site para sa redevelopment ng Sunshine Condominium, isang lumang kahon ang natagpuan sa isang bodega sa basement. Sa loob ng kahon ay isang 8mm camcorder at 6 na tape na puno ng alikabok. Sa isang malabong sulat kamay sa label ng isang tape, nakasulat, Agosto 1998. Ano kaya ang laman ng tape na iyon? Ang katotohanang hindi nakita ng sinuman ay naghihintay sa dilim sa loob ng 14 na taon. Ang nangyari sa harap ng rehas ng beranda, ang huling sandali ng 9 na taong gulang na bata at ang kamay ng kanyang madrasta lahat ay nakatala roon. Ang kwento natin ngayon ay magsisimula sa beranda ng Sunshine Condominium. Ang pagkamatay ng isang bata na muntik nang maibaon sa limot bilang isang aksidente at ang katotohanang muling nabuhay pagkatapos ng 14 na taon. Ang kagimbal-gimbal na revelasyong ibinunyag ng isang lumang tape ay ilalahad ko na sa inyo. Bago magsimula ang ating kwento, sandali lang po. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa pagpapatuloy ng aming mga kwento. At pakisabi na rin po sa comment section kung taga saan kayo nakikinig. Babatiin ko po kayo isa-isa. Ngayon, balikan natin ang tag-init ng 1998 sa isang condominium sa Makati. 3:00 ng hapon, 15 ng Agosto, 1998. Ang beranda ng 12 palapag ng Sunshine Condominium ay binabayo ng sikat ng araw, katatapos lang ng habagat at ang init ay nakakapasong. Ang ugong ng electric fan ay maririnig mula sa sala. Si Miguel Santos ay mag-isang kumukuha ng mga sinampay para sa isang 9 na taong gulang. Sanay na ang kanyang mga kamay. Maingat niyang tinanggal ang puting polo mula sa hanger at tiniklop ang kanyang pantalon uniforme bago ilagay sa plastik na batya. Ang mga bintana ng beranda ay bukas na bukas at tanaw sa ibaba ang palaruan ng condominium. May mga batang naglalaro sa ilalim ng lilim. Ang kanyang madrasta, si Liza Reyes, ay nasa banyo. Mag-isa si Miguel. Inabot niya ang huling damit sa sampayan. Ang taas ng rehas ay 110 centimeters, habang si Miguel ay may taas na 130 centimeters. Kayang-kaya niyang abuti ng sampayan. At noon nga nangyari, blag! Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong complex. Isang bata sa palaruan ang napasigaw.
Isang 6 na taong gulang na babae na hawak ang kamay ng kanyang ina. Sa tinuturo ng bata, may isang nakahandusay. Sa tabi ng hardin sa sementadong sahig, isang batang nakaputing t-shirt ang nakahiga ng patagilid. Patakbong lumapit ang isang babae. Yung bata rito! Umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Nagkumpulan ng mga tao, may tumawag ng ambulansya. May isang tumingala sa 12 palapag. Ang sampayan ay marahang umiindayog sa hangin. Si Miguel Santos ay wala ng buhay. Maputla ang kanyang mukha at may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang leeg ay nasa isang hindi natural na posisyon at ang kaliwang braso ay nakabaluktot sa isang kakaibang anggulo. Kumalat ang dugo sa semento. Sinubukan ng paramedic na kapain ang kanyang pulso, ngunit huli na ang lahat. 3:20 p.m. idineklarang patay. Dumating ang mga pulis, 10 minuto ang makalipas. 2 investigador mula sa Makati City Police Station ang nagsuri sa lugar. Ang isa ay si SPO1 Ricardo Cardo Gomez, isang veteranong pulis na nasa mid-40s, at ang isa pa ay si PO2 Benji Cruz, isang batang pulis na nasa early 30s. Sinuri ni Gomez ang pinagbagsakan, direkta sa ilalim ng 2 palapag, halos 25 metro ang taas. Ang katawan ni Miguel ay bumagsak mga 1 metro ang layo mula sa gilid ng hardin. Mukhang hindi ito bumagsak ng paarko, kundi halos patayong bumagsak. Kakaiba, bulong ni Gomez. Ano po yun, sir? Tanong ni Cruz. Masyadong malapit sa beranda ang pinagbagsakan. Kung nadulas siya habang nakadungaw, dapat ay mas malayo ang bagsak niya. Ibig sabihin po ba tumalon siya o di kaya'y may nagtulak? Umakyat ang 2 pulis sa 2 palapag. Bukas ang pinto ng beranda. Si Liza Reyes ay nakatayo sa may pinto. Isang babaeng nasa 30 anyos. Maputla ang kanyang mukha at namumula ang mga mata sa kaiiyak. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa tabi niya, isang batang lalaki na mga 5 taong gulang ang nakakapit sa kanyang palda. Kayo po ba, Signang? Liza Reyes. Opo. Nasaan po kayo noong nangyari ang insidente? Nasa banyo po. Nakaupo sa inidoro. Sino po ang kumukuha ng mga sinampay? Si Miguel po. Inutusan ko po siya. Sinuri ni Cruz ang beranda. May ilang mga damit pa na nakasampay. Sa loob ng batya ay may mga damit na nakatiklop na. 3 t-shirt, 2 pantalon, 5 tuwalya. Walang anumang bagay sa ibabaw ng rehas. Walang bangkito, walang silya. Inilabas ni Gomez ang measuring tape at sinukat ang taas ng rehas. 110 centimeters. Para sa isang 9 na taong gulang na bata, abot balikat niya ito kung nakatayo. Gaano po katangkad si Miguel? Mga 130 centimeters po. Kung ganoon, 20 centimeters ang tangkad niya kaysa sa rehas. Paano po sa tingin ninyo siya nahulog? Humagulgol si Liza. Hindi ko po alam. Siguro po masyado siyang dumungaw para kunin ang damit. Baka nadulas. Nadulas, wala namang kahit anong pampadulas dito. Baka po sumandal siya sa rehas habang kinukuha ang damit. Hinawakan ni Gomez ang rehas. Makinis ang ibabaw nito. Bagong pinta at walang bakas ng kamay o paa. Tiningnan niya ang tuktok ng rehas. May alikabok. Kung may dumantay dito, dapat may naiwang marka, pero wala. Bago kayo lumabas ng banyo, wala po ba kayong narinig na kahit ano? Wala po. Dahil po sa tunog ng pag-flash? Kailan po kayo nag-flash? Mga 3:10 p.m. po siguro. Hindi ko po sigurado. At bago po noon, ano ang ginagawa ninyo? Nakaupo lang po sa inidoro. Pumasok si Cruz sa banyo. Maliit lang ito. Katabi ng inidoro ang lababo at walang bintana. Kung isasara ang pinto, hindi masyadong maririnig ang ingay sa labas. Maging ang ugong ng electric fan ay mahina na. Ngunit ang isang sigaw ay posibleng marinig. Bumalik si Cruz sa sala. Si Gomez ay patuloy pa ring sinusuri ang beranda. Tuyo ang sahig, walang posibilidad na nadulas siya.
Ang batya ng mga damit ay nakalagay mga 1 metro ang layo mula sa rehas. Ibig sabihin, iniwan ni Miguel ang batya para lumapit sa rehas. Madalas po bang tumulong si Miguel sa pagsasampay dito sa beranda? Paminsan-minsan po, mga 2 o 3 beses sa isang buwan. Hindi po ba ninyo naisip na delikado? Akala ko po, ayos lang kasi mataas naman ang rehas. Ligtas naman basta hindi gagamit ng silya o bangkito. Tumango si Gomez. Lohikal ang kanyang sinabi. Ang 110 centimeters na rehas ay sapat na mataas para sa isang bata, pero mayroon pa ring hindi tama. Kinabukasan isinagawa ang autopsy. Sa NBI morgue, masusing sinuri ng forensic pathologist na si Dr. Antonio Villanueva ang katawan ni Miguel. Malamig na ang bangkay. Ang likod ng bungo ay may matinding bali. Malawak ang internal bleeding sa utak. Wasak ang atay at pali at 3 tadyang ang bali, tipikal na mga pinsala mula sa pagkahulog. Ang sanhi ng kamatayan ay malinaw, hemorrhagic shock dahil sa multiple organ failure. Agad siyang namatay. Malamang ay nawalan siya ng malay sa mismong sandali ng pagkahulog at namatay pagbagsak sa lupa. Ngunit may napansin si Dr. Villanueva na kakaiba. Sa likod at braso ni Miguel, mayroong maraming pasa. Iba-iba ang laki. Mayroong sinlaki ng barya, mayroon ding sinlaki ng palad. Ang kulay ay pinaghalong lila at dilaw. Mga lumang pasa, mga sugat na tinatayang 1 linggo hanggang 10 araw na ang nakalipas. Sa likod ng kanyang hita may pasa rin. 5 maliliit na marka na nakahilera. Mukhang mga marka ng daliri. Isang palatandaan na may humawak ng mahigpit sa hita ni Miguel. Isinulat ni Dr. Villanueva sa kanyang report. Biktima ay may maraming sugat na hinihinalang resulta ng pananakit. 8 pasa sa likod, 5 pasa sa braso, 1 marka ng daliri sa hita. Mataas ang posibilidad ng child abuse. Subalit, walang direktang kaugnayan sa sanhi ng kamatayan. Ang report ay ipinadala sa pulisya. Kumunot ang noo ni Gomez habang binabasa ito. Mga pasa, marka ng daliri, pang-aabuso. Kung ganoon, sinasaktan ni Liza si Miguel. Pero ano ang kinalaman nito sa pagkahulog? Sabi ni Cruz, Sir, baka naman inabuso niya ang bata tapos itinulak mula sa beranda. Kailangan natin ng ebidensya. Sa ngayon hinala pa lang lahat. Hindi po ba natin dapat imbestigahan ulit ang madrasta? Kahit anong gawin natin, itatanggi niya. Sasabihin niyang nadapa lang kaya may mga pasa. Napabuntong hininga si Gomez. Kailangan nila ng ebidensya. Kailangan nila ng saksi. Ngunit wala silang mahanap. Pinalawak ng pulisya ang kanilang investigasyon. Pinuntahan nila ang lahat ng residente ng Ika, 12 palapag ng Sunshine Condominium, 5 unit sa parehong palapag, at 10 unit mula sa sahig sa itaas at ibaba. 15 unit lahat-lahat. Karamihan ay wala sa bahay o kung naroon man ay walang nakita o narinig. Ang residente ng Unit 1110-5 ay buong hapong wala. Ang residente ng Unit 1303 ay nasa bahay pero nanonood ng TV kaya walang narinig. Pero iba ang sinabi ng isang matandang babae sa Unit 1201, si Lola Elena. Nang kumatok sila, isang babaeng nasa early 70s ang nagbukas. Malakas daw ang kanyang pandinig. Noong August 17, mga 3 p.m. po, nasa bahay po ba kayo, La? Tanong ni Cruz. Oo, iho. Nanonood ako ng paborito kong teleserye. May narinig po ba kayong kakaibang ingay sa labas? Nag-isip sandali si Lola Elena at saka tumango. May narinig akong sigaw. Sigaw po. Oo. Parang boses ng bata. Isang maikling, aa. Tapos may malakas na kalabog. Itinala ni Cruz, sigaw. Ibig sabihin, nagulat o natakot si Miguel bago siya mahulog. Mga anong oras po yon? Mga 3:00. Hindi ko sigurado, pero bago magsimula yung teleserye ko. Anong oras po nagsisimula ang teleserye nyo? 3:10 ng hapon. Kung gayon,
Ang sigaw ay narinig sa pagitan ng 3:10 p.m., tugma sa oras ng pagkahulog. Saan po nanggagaling ang ingay? Sa bandang pasilyo. Hindi sa bandang beranda. Sa pasilyo po? Oo, akala ko nga may nag-aaway, pero biglang tumahimik kaya hindi ko na pinansin. Inireport ito ni Cruz kay Gomez. Muling ipinatawag ni Gomez si Liza. May narinig po ba kayong sigaw? Wala po. Nasa banyo po kayo, di ba? Opo. Nakasara po ba ang pinto? Opo. Kailan po kayo nag-flush? Mga 3:10 p.m. po. Bago po noon, ano ang ginagawa ninyo? Nakaupo lang po. Diretsahang nagtanong si Gomez. 10 minuto po kayong nakaupo lang sa inidoro? Opo. Masakit po kasi ang tiyan ko. Kung ganoon, hindi niyo narinig ang sigaw ni Miguel? Sigaw? Sumigaw po si Miguel? Nagpakita ng pagkagulat si Liza. Mukhang umaarte. Nagtanong pa si Gomez. Madalas po bang matakot si Miguel sa beranda? Hindi po. Gusto niya nga po roon. Hindi po ba siya takot sa matataas na lugar? Hindi po. Kung ganoon, bakit po kaya siya sumigaw? Hindi ko po alam. Siguro po natakot siya noong nahuhulog na siya. Hindi na nagpilit pa si Gomez. Ang mga pahayag ni Liza ay pare-pareho. Walang butas, ngunit ang investigasyon ay napunta sa ibang direksyon. Ang ama ni Miguel, si Roberto Santos, sinuri ni Gomez ang death certificate nito. Oktubre 12, 1996, namatay sa isang aksidente sa sasakyan sa C5. Nabangga ng isang malaking truck. Ang dahilan, nakatulog ang driver ng truck. May life insurance si Roberto Santos, isang plan na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang mga benepisyaryo, ang kanyang asawa na si Liza Reyes at 2 anak. Ang insurance ay na-claim noong Nobyembre 1996. Ang tumanggap, si Liza Reyes. Ang buong 2 milyong piso ay idineposito sa account niya. At ang condominium unit na nakapangalan kay Roberto ay minana rin ni Liza. Ang halaga nito noon ay 5 milyong piso. Nagkuwenta si Gomez. Insurance na 2 milyon, kondo na 5 milyon, lahat-lahat ay 7 milyong piso. Malaking pera noong panahong iyon. Ang problema ay ang pagmamana. Ayon sa batas, ang ari-arian ni Roberto ay dapat paghatian ng asawa at mga anak. Kalahati kay Liza at ang natitirang kalahati ay paghahatian nina Miguel at Paulo. Ngunit dahil menor de edad pa sina Miguel at Paulo, si Liza bilang kanilang legal guardian ang namamahala sa ari-arian. Ngunit paano kung umabot na sa legal na edad si Miguel? May karapatan siyang hingin ang kanyang parte. Ang isang port ng ari-arian na humigit kumulang 1.75 milyong piso. Obligado si Liza na ibigay ito. Nag-isip si Gomez, paano kung mamatay si Miguel? Kanino mapupunta ang kanyang parte? Ayon sa batas, sa kanyang mga lolo at lola. Pero ang mga magulang ng tunay na ina ni Miguel ay pumanaw na at ang mga magulang ni Roberto ay hindi na makontak. Kung gayon, halos lahat ng yaman ay mapupunta kay Liza. May motibo, sinabi ni Gomez kay Cruz. May motibo si Liza para sa pera, pero nasaan ang ebidensya, sir? Wala. Yun ang problema. Kailangan natin siyang gipitin, sir. Kahit gipitin natin yan, hindi aamin. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Napabuntong hininga si Cruz. Pumunta si Gomez sa paaralan ni Miguel, Grade 3, Section 2, sa isang pampublikong paaralan sa Makati. Ang kanyang guro ay si Gning Delia Mercado. Naaalala niya si Miguel. Tahimik na bata po si Miguel. Hindi gaanong nakikihalubilo sa mga kaklase, pero mabait at masipag. May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya kamakailan? Nag-isip sandali si Gnang. Mercado, mga 1 buwan na po ang nakalipas. Napansin kong madalas siyang may pasa sa braso. Noong una, 1 o 2 lang, pero kalaunan 3 o 4 na. Kapag tinatanong ko, sinasabi niyang nadapa siya o nabangga habang naglalaro. Hindi po ba kayo naghinala ng pang-aabuso? Naghinala po, pero hindi ako sigurado. Alam niyo naman po ang mga bata, malilikot.
At hindi naman po sinabi ni Miguel na sinasaktan siya sa bahay. May iba pa po ba kayong napansin? Parang hindi po siya gaanong kumakain. Madalas po kasi siyang kumain ng marami tuwing recess. Parang hindi siya nag-aalmusal sa bahay. Itinala ni Gomez. Gutom, pananakit, mga klasikong senyales ng pang-aabuso. Maari po ba naming makausap ang mga kaibigan ni Miguel? Si Marco Lopez po, siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Miguel. Si Marco ay kaklase niya. 9 na taong gulang, maliit at payat. Nang puntahan ni Gomez ang bahay ni na Marco, isinama ng ina ang bata palabas. Marco, may sinabi bang kakaiba sa iyo si Miguel kamakailan? Tumango si Marco. Kailan? 3 araw po bago siya maaksidente. August 14 po. Ano ang sinabi niya? Naluha si Marco. Sabi niya, natatakot siya sa nanay niya. Natatakot? Opo, hindi niya raw po tunay na nanay. Patay na raw po ang totoong nanay niya. Tapos dumating ang bago niyang nanay. Pero galit daw po sa kanya yung bago niyang nanay. Bakit daw galit? Hindi ko po alam. Basta galit daw po. Hindi siya pinapakain at sinasaktan pa raw po. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko po, magtiis na lang siya. Kasi baka mapagalitan siya kapag nagsabi siya sa nanay niya. Humagulgol si Marco. Niyakap siya ng kanyang ina. Nanindig ang balahibo ni Gomez. 3 araw bago siya mamatay, nagbigay na ng senyales si Miguel. Natatakot siya sa nanay niya. Sinasaktan siya. Ngunit walang sinumang nakapansin. Muling ipinatawag ni Gomez si Liza. Sa interrogation room ng presinto, nakaupo si Liza na pagod na pagod. Sinabi ni Miguel sa kaibigan niya na natatakot siya sa iyo. Umiling si Liza. Imposible po yan. Itinuring ko siyang tunay na anak. Tunay na anak. E bakit po napakarami niyang pasa? Nagkakasakitan po ang mga bata kapag naglalaro. Hindi ko po siya sinaktan kailanman. May testimonya rin na ginugutom mo siya. Kasungalingan po yan. Araw-araw ko po siyang pinaghahandaan ng almusal. May ebidensya po ba kayo? Ebidensya? Anong ebidensya po ang maibibigay ko? Kailangan ko po bang kunan ng litrato ang pagkain niya? Tumaas ang boses ni Liza. Kalmadong nagtanong si Gomez. Nang mamatay ang asawa niyo, nakakuha kayo ng 2 milyong pisong insurance, tama? Opo. Saan niyo po ginastos ang pera? Sa mga gastusin po sa bahay. Alam niyo po ba kung gaano kamahal magpalaki ng 2 anak? Ibig sabihin, sa loob ng 2 taon, naubos niyo ang 2 milyon? Hindi po. May natitira pa pong mga 700,000 piso. Maaari po ba naming makita ang passbook niyo? Nag-alinlangan si Liza bago kinuha ang passbook sa kanyang bag. Sinuri ni Gomez ang mga transaksyon. Nobyembre 1996, pumasok ang 2 milyon. Mula noon, buwan-buwan ay may withdrawal na 30,000 hanggang 50,000 piso. Masyadong malaki para sa gastusin sa bahay. Umaabot po ba ng 50,000 piso ang gastusin nyo kada buwan? Bayad po sa eskwela ng mga bata, mga damit, pagkain. Kapag pinagsama-sama, ganoon po talaga ang aabutin. Wala nang maitatanong pa si Gomez. Walang mapapatunayan ang laman ng passbook. Huling linggo ng Agosto, 1998, pinagsama-sama ng pulisya ang resulta ng investigasyon. 5 investigador ang nagpulong. Nag-report si Gomez. Biktima, Miguel Santos. 9 taong gulang. Namatay dahil sa pagkahulog. Resulta ng autopsy. Maraming palatandaan ng pang-aabuso. Madrasta na si Liza Reyes, malaki ang hinalang ng aabuso, ngunit walang direktang ebidensya. Walang saksi, hindi malinaw ang dahilan ng pagkahulog. May posibilidad ng homicide, ngunit hindi mapatunayan. Nagtanong ang hepe, may posibilidad bang umamin ng madrasta? Wala po sir, paulit-ulit niyang itinatanggi. Kumusta ang physical evidence? Wala po. Walang fingerprints o footprints sa beranda. Kung ganoon, maisasampa ba natin ang kaso? Imposible po. Hindi po yan tatanggapin ng piskal. Napabuntong hininga ang hepe. Isara niyo na ang kaso bilang aksidente. Gusto sanang tumutol ni Gomez pero wala siyang masabi.
Ang batas ay nakabase sa ebidensya. Hindi maaaring ikulong ang isang tao dahil lang sa hinala. Isinulat ang police report. Biktima, Miguel Santos. Sanhi ng kamatayan. Multiple organ failure dahil sa pagkahulog. May hinala ng foul play, ngunit kulang sa ebidensya. Walang saksi. Ang testimonya ng madrasta ay hindi mapabulaanan. Itinuring na aksidente, kaso sarado. Naging simple ang libing ni Miguel. Ilang kamag-anak lang sa panig ng kanyang tunay na ina ang dumalo. Isang lola ang walang tigil sa pag-iyak. Mga 10 kaklase niya ang nag-alay ng bulaklak. Si Marco ay hindi tumigil sa pag-iyak. Si Liza ay nakasuot ng itim at nagkunwaring umiiyak. Kinumpronta siya ng mga nakikiramay. Ang 5 taong gulang na si Paulo ay tanong ng tanong kung bakit wala ang kanyang kuya. Hindi sumasagot si Liza. Sa krematorium, naging abo si Miguel. Maliit lang ang urn, kaunti lang ang buto ng isang 9 na taong gulang na bata. Inilagay ito sa isang kolumbarium. Dinadalaw ito ni Liza minsan sa isang buwan. Nag-aalay ng bulaklak, nagsisindi ng kandila at nagdarasal. Pagkatapos, naging 1 beses sa 2 buwan. Pagkatapos, 1 beses sa 3 buwan, kalahating taon, hanggang sa hindi na siya dumalaw. Noong Marso 1999, ibinenta ni Liza ang condominium sa Makati. Mabilis niya itong ipinabenta sa isang ahente. Ang presyo, 4.5 milyong piso. Mas mababa ng 500,000 piso sa market value. Sa loob ng 1 buwan, nabenta ito. Nagmadaling mag-impake si Liza. Itinapon niya ang karamihan sa mga gamit. Ang mga damit at personal na gamit lang ang dinala niya. Itinapon niya lahat ng gamit ni Miguel. Mga libro, damit, sapatos, laruan, lahat ay isinilid sa basurahan. Noong ika-20 ng Marso, sumakay si Liza ng barko papuntang Cebu. Bumili siya ng isang maliit na bahay sa isang subdivision doon. Ang halaga, 2.5 milyong piso. Kung pagsasamahin ang pera mula sa insurance at sa pagbenta ng kondo, mayroon siyang 5.2 milyon. Matapos ibawas ang presyo ng bahay, may natira siyang 2.7 milyon. Ginamit niya ang pera para magtayo ng isang maliit na karinderya. Sa loob ng isang palengke, mura lang ang upa. Nagbebenta siya ng tapsilog, lugaw at adobo. Naging matagumpay ang kanyang negosyo. Kumikita siya ng 2,000 hanggang 4,000 piso araw-araw. Pinalaki niya si Paulo ng tahimik. Para sa mga kapitbahay, si Liza ay isang kawawang biyuda na namatayan ng asawa. Walang nakakaalam tungkol kay Miguel. Ang pangalan ni Miguel ay unti-unting nalimutan. Sa eskwelahan, nagsimula ang bagong school year. May mga bagong estudyante sa grade 3, section 2. Paminsan-minsan, naalala ni Marco si Miguel, pero habang lumilipas ang panahon, lumabo na rin ang kanyang alaala. Sa ika-5,000 palapag ng Sunshine Condominium, may bagong pamilyang lumipat. Isang mag-asawa na nasa 30s at ang kanilang anak na babae, muling napuno ng mga sinampay ang beranda. Walang nakakaalam na may isang batang nahulog doon. Ang mga papeles ng kaso ay nakatambak sa basement ng presinto, inalikabok at nanilaw. Walang sinumang nagtangkang buksan ito. At sa ganoong paraan, tuluyang nalimutan ang pagkamatay ni Miguel. Ngunit ang katotohanan ay naroon pa rin sa isang lugar. Sa dilim, sa isang lugar na hindi naabot ng sinuman. Sa basement ng Sunshine Condominium, sa loob ng isang lumang kahon, ang mga tala ng araw na yon ay buo pa rin. Ang nangyari sa beranda ng ika-12 palapag, ang huling sandali ng 9 na taong gulang na bata, at ang kamay ng kanyang madrasta. Lahat ay nasa loob ng tape. Sa loob ng 14 na taon, naghihintay na may makatuklas. Nadulas nga lang ba si Miguel habang kumukuha ng mga sinampay? Noong tag-init ng 1998 sa Makati, isang 9 na taong gulang na bata ang nahulog at namatay.
Iginiit ng kanyang madrasta na si Liza na isa itong aksidente, ngunit ang katawan ng bata ay puno ng mga pasa at may testimonya mula sa kaibigan nito na sinabi nitong natatakot siya sa kanyang ina. Ngunit walang ebidensya, walang saksi, walang physical evidence. Ang kaso ay isinara bilang aksidente at si Liza ay lumipat sa Cebu. Lumipas ang 14 na taon. Tuluyan nang nalimutan ang pagkamatay ni Miguel. Ngunit noong 2012, isang lumang camcorder na natagpuan sa isang demolition site ang nagbago sa lahat. Ano kaya ang laman ng tape na iyon? Sa susunod na bahagi ng kwento, malalaman natin ang kagimbal-gimbal na katotohanan. Ika-15 ng Hunyo 2012. Ang Sunshine Condominium Complex ay nasa gitna ng redevelopment. Ang 30 taong gulang na mga gusali ay isa-isang ginigiba. Ang ingay ng mga heavy equipment ay nangingibabaw sa buong lugar. Si Mang Tonyo, ang foreman ng construction, ay nangangasiwa sa demolisyon ng basement parking, isang veterano na may 20 taong karanasan. Sa isang sulok ng basement, may isang lumang bodega na hindi pa nagagalaw. Tingnan niyo kung may laman yan, utos niya. Binuksan ng 2 trabahador ang pinto. Sinira nila ang kinakalawang na kandado gamit ang martilyo. Umalpas ang alikabok pagbukas ng pinto. Madilim at maalinsangan sa loob. Nang tinutukan ng flashlight, nakita nila ang mga lumang kahon. Ang amoy ng amag ay sumisingaw. Karamihan sa mga kahon ay basa at halos matunaw na. Tapon na lahat to, sabi ng isang trabahador. Isa-isa nilang inilabas ang mga kahon. Mga lumang damit, kinakalawang na gamit, basag na pinggan pawang mga basura, ngunit sa isang estante sa sulok, may isang kahon na maingat na binalot sa plastik. Ibinaba ito ni Mang Tonyo. Medyo mabigat, tinanggal niya ang plastik. Sa loob, mayroon pang dyaryo na nakabalot. Dahan-dahan niyang binuksan. Isang 8mm camcorder ang lumitaw. Isang Sony Handycam, modelo ng 1997. Puno ng alikabok ang kulay pilak na katawan nito. Sa tabi nito, may 6 na tape na nasa plastic na case. Bawat tape ay may label. Nakasulat sa malabong sulat kamay ang petsa. Hinalughog pa ni Mang Tonyo ang kahon. May isang lumang ID siyang nakita, isang SSS ID. Malabo na ang litrato, pero malinaw ang pangalan. Roberto Santos. Hindi ba't dapat nating ibalik to sa may-ari? Tanong ng isang trabahador. Tumango si Mang Tonyo. Dalhin niyo sa admin office, baka mahanap nila ang contact number. Hinalughog ng admin ang mga lumang record. Nahanap nila ang listahan ng mga residente noong 1998, 12th floor, Unit 1202, Roberto Santos. Ngunit nakatala na namatay siya noong 1996. May contact number ba ng pamilya? Ang asawa niyang si Liza Reyes ang nakalagay, pero lumipat na siya noong 1999. Walang contact number. Anak, 2 lalaki, Miguel Santos at Paulo Santos, pero nakalagay rito na namatay si Miguel noong 1998. Si Paulo na lang ang buhay. Hinanap ng staff ang pangalan ni Paulo Santos sa social media. Paulo Santos. Isinilang noong 1993. Ngayon ay 20 taong gulang at nakatira sa Cebu. Tinawagan nila ang numerong nakita online. Hello, si Paulo Santos po ba ito? Opo. Sino po ito? Mula po ito sa admin office ng dating Sunshine Condominium. May nakita po kaming gamit na pag-aari ng yumaong Roberto Santos, isang camcorder at ilang tape. Natahimik sandali si Paulo. Gamit po ng papa ko? Opo. Gusto niyo po bang kunin? Opo. Pupunta po ako diyan. Makalipas ang 2 araw, dumating si Paulo, isang 20 taong gulang na binata, matangkad at payat. Maputla ang kanyang mukha at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nakasuot siya ng itim na hoodie at maong. Ibinigay ng staff ang kahon. Binuksan ito ni Paulo. Kinuha niya ang camcorder. Hinaplos niya ang katawan nitong may bakas ng mga kamay. Gamit to ni Papa.
May mga tape din po. Gusto niyo pong panoorin? Gagana pa kaya to? Ang luma na. Hindi po kami sigurado. Baka po ma-restore pa sa mga professional shop. Dinala ni Paulo ang kahon pabalik sa Cebu. Pag-uwi niya, isa-isa niyang tiningnan ang mga tape. Medyo nasira na ang mga case dahil sa alinsangan, pero mukhang maayos pa ang mga tape mismo. Kinabukasan, pumunta si Paulo sa isang video restoration shop sa isang mall. Kaya po bang i-restore itong 8mm tapes? Tiningnan ng may-ari ang mga tape. Mukhang maayos pa ang kondisyon. Sa basement niyo raw nakuha? Opo, pero nakabalot po sa plastic. Kung ganoon, hindi gaanong napasukan ng moisture. Kaya itong i-restore, i-convert ko sa digital files. Gaano po katagal? Mga 1 linggo. Ipinagawa ni Paulo ang lahat ng 6 na tape. Pagkalipas ng 1 linggo, nakuha niya ang USB. Pag-uwi niya, isinaksak niya ito sa laptop, 6 na file, nakaayos, ayon sa PETSA. Binuksan niya ang unang file, Hulyo 1998. Nag-play ang video. Malabo ang kalidad, pero mapapanood pa rin. Ang sala ang nasa screen, ang sala ng kanilang kondo sa Makati. 2 bata ang nakaupo sa sofa. Ang isa ay mga 9 na taong gulang. Si Miguel. Sa tabi niya, isang 5 taong gulang na bata. Siya mismo, si Paulo. Narinig niya ang boses ng kanyang ama. Paulo, tingin sa camera. Smile ka. Ngumiti nang malapad ang batang si Paulo. Si Miguel naman ay pilit na ngumiti. Natapos ang video. Binuksan ni Paulo ang pangalawang file. Unang linggo ng Agosto, 1998. Ang beranda naman ang nasa screen. Si Miguel ay nagsasampay, mag-isa. Mukhang kinukunan siya ng kanyang ama mula sa sala. Natapos ulit ang video. Binuksan niya ang pangatlong file. 10 ng Agosto, 1998. Ang sala ulit ang nasa screen. Ang kamera ay mukhang nakapatong sa isang bookshelf. Medyo tagilid ang anggulo. Tanaw ang bandang beranda. Si Miguel ay kumukuha ng mga sinampay sa beranda. Mula sa likod, lumitaw si Liza. Napahinto sa paghinga si Paulo. Lumapit si Liza kay Miguel. Nanigas ang katawan ni Miguel nang makita ang ina. May sinabi si Liza. Hindi marinig ang boses. Baka nakapatay ang mic o masyadong malayo. At pagkatapos, hinawakan ni Liza ang magkabilang balikat ni Miguel. Itinulak niya ito ng malakas. Natumba si Miguel. Tumama siya sa rehas. Lumagpas ang itaas na bahagi ng kanyang katawan sa rehas. Kumapit si Miguel sa rehas. Muling lumapit si Liza. Hinila niya ang braso ni Miguel. Hindi tuluyang nahulog si Miguel at nahila pabalik sa loob ng beranda. Sinampal ni Liza si Miguel sa ulo. Napaupo si Miguel sa sahig. Natapos ang video. Nanigas ang buong katawan ni Paulo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Muli niyang pinanood ang video. Paulit-ulit ang parehong eksena. Itinulak ni Liza si Miguel. Tumama sa rehas. Hinila pabalik. Sinaktan. Naintindihan ni Paulo ang lahat. Pinatay ng nanay niya ang kuya niya. August 10, isa iyong bigong pagtatangka. At makalipas ang 1 linggo, noong August 17, sin. At makalipas ang 1 linggo, noong August 17, sinubukan niyang muli. At sa pagkakataong iyon, nagtagumpay siya. Kinuha ni Paulo ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niya kaya't hindi niya madial ng maayos ang numero. Matapos ang ilang pagsubok, na-type niya ang 911. 911, anong emergency niyo? Pulis po ba ito? Gusto ko pong mag-report. 28 ng Hunyo, 2012, pumunta si Paulo Santos sa Cebu City Police Office. Dala niya ang kanyang laptop at USB. Maputla ang kanyang mukha at namumula ang mga mata. Isang pulis ang naghatid sa kanya sa isang opisina. Ano po ang maipaglilingkod namin? Gusto ko pong mag-report ng isang kaso mula 4 na taon na ang nakalipas. Isang murder case po. Napakunot noo ang pulis. 4 na taon na ang nakalipas? Opo,
Noong August 17, 1998, namatay po ang kuya ko. Isinara po ang kaso bilang aksidente pero nakahanap po ako ng ebidensya. Pinuksan ni Paulo ang laptop, isinaksak niya ang USB, pinatugtog niya ang video, pinanood ng pulis ang video, ang eksena kung saan itinutulak ni Liza si Miguel. Ang eksena kung saan tumatama ito sa rehas, hinihila pabalik at sinasaktan. Naging seryoso ang mukha ng pulis. Kailan po ito kinunan? August 10, 1998 po, isang linggo bago mamatay si kuya. Sino po ang kumuha ng video? Ang papa ko po, pero pumanaw na po siya. Mukhang naiwan lang pong nakabukas ang camcorder sa bookshelf. Sino po ang babaeng ito? Ang nanay ko po, si Liza Reyes. Huminga ng malalim ang pulis. Sandali lang po. Naaalala ko po ang kaso ng pagkahulog sa Sunshine Condominium sa Makati noong 1998. Isinara yun bilang aksidente. Tama po, pero hindi po yun aksidente. Pinatay po ng nanay ko ang kuya ko. Agad na nag-report ang pulis sa kanyang superior. Ang kaso ay inilipat sa Makati City Police Station kung saan sakop ang lugar ng krimen. Kinabukasan, kumilos ang Special Investigation Unit ng Makati Police. Isang team ng 5 investigador ang binuo. Ang team leader ay si Senior Inspector Marco David, isang 45-5 taong gulang na veteranong pulis na dalubhasa sa mga kaso ng pagpatay. Hinalungkat ni Inspector David ang lumang file ng kaso noong 1998. Mula sa basement archives, nahanap niya ang inaalikabok na folder. Binuklat niya ito. Biktima, Miguel Santos, 9 taong gulang, namatay dahil sa pagkahulog, isinara bilang aksidente. Ang investigador noon ay si Ricardo Cardo Gomez. Matagal nang retirado. Tinawagan ni David si Gomez. Sir Gomez, naaalala niyo pa po ba yung kaso sa Sunshine Condominium noong 1998? Oo naman, hindi ko makakalimutan yon. Alam kong may mali sa kasong yon. Bakit? May bago po kaming ebidensya. Isang video mula sa camcorder. Ano? Video? Ipinadala ni David ang video sa email ni Gomez. Matapos panoorin, napahampas si Gomez sa mesa. Sinasabi ko na nga ba, pinatay talaga ng babaeng yun ang bata. Alam ko, pero wala akong ebidensya noon. Mahuhuli na po natin siya ngayon. Nasaan si Liza? Nasa Cebu po. Bukas na bukas, aarestuhin namin siya. 30 ng Hunyo, 2012, 6 ng umaga. 3 police car ang huminto sa harap ng bahay ni Liza sa Cebu. 7 pulis ang umakyat sa hagdan. Kumatok si Inspector David. Bumukas ang pinto. Lumabas si Liza. 42 taong gulang na. May kulot ang maikling buhok. May mga kunot na ang mukha, pero naroon pa rin ang itsura niya. Napataon na ang nakalipas. Kayo po ba si Gengeng Liza Reyes? Opo. Bakit po? Sino po kayo? Mula kami sa Makati City Police. May dala kaming arrest warrant. Namutla ang mukha ni Liza. Para saan po? Sa kasong pagpatay kay Miguel Santos noong August 17, 1998. Napaatras si Liza. Imposible yan. Aksidente yun. Matagal nang sarado ang kasong yan. May lumabas na bagong ebidensya. Sumama po kayo sa amin. Hinawakan ng 2 pulis ang braso ni Liza. Pinusasan siya. Sumigaw si Liza, "Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan." Lumabas ang mga kapitbahay at nanood. Yumuko si Liza habang isinasakay sa police car. Dinala siya pabalik sa Maynila. Sa interrogation room ng Makati City Police, nakaupo si Liza sa isang silyang metal. Tinanggal ang posas pero nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Binuksan ni Inspector David ang laptop. Pinatugtog niya ang video. Napanood ni Liza ang sarili niyang tinutulak si Miguel. Lalo siyang namutla. Ano po ito? Ito po yung August 10, 1998. Ang eksena kung saan tinangka niyo pong itulak at patayin si Miguel mula sa beranda. Hindi po totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa?
Paano po ito gagawin? Hindi ko po alam, pero peke yan. Hindi ko po yan ginawa. Itinigil ni David ang video. Naka-zoom in ito sa mukha ni Liza. Malinaw na malinaw po ang mukha niyo rito. May maipapakita po ba kayong ebidensya na peke ito? Ipa-examine niyo po sa mga eksperto. Gagawin po namin yan. Pero aminin niyo po, kayo po ang nagtulak kay Miguel, tama po ba? Natahimik si Liza, nagpatuloy si David. Nabigo po kayo noong August 10 dahil nakakapit si Miguel sa rehas. Kaya pagkalipas ng 1 linggo, sinubukan niyo ulit, tama? Hindi po totoo yan. Noong August 17, itinulak niyo po ba si Miguel mula sa beranda? Hindi nga po. Nasa banyo ako noon. Kasungalingan po, may kapitbahay na nakarinig ng sigaw, ang sigaw ni Miguel. Sumigaw po siya dahil natakot siya noong nahuhulog na siya. O sigaw dahil sa takot noong itinulak niyo siya. Hindi sumagot si Liza. Nagpatuloy ang interogasyon sa loob ng 2 araw. Paulit-ulit ang kanyang pagtanggi. Peke raw ang video. Aksidente ang nangyari noong August 17 at nasa banyo siya. Muling kinuha ni David ang autopsy report noong 1998. Ipinatawag niya ang forensic pathologist na si Dr. Antonio Villanueva. Mahigit 60 anyos na si Dr. Villanueva pero aktibo pa rin sa serbisyo. Naaalala niyo po ba ang kasong ito? Vantantong na taon na ang nakalipas. Oo, naaalala ko. Malinaw na may mga palatandaan ng child abuse pero nabalitaan kong isinara bilang aksidente. Maaari niyo po bang ipaliwanag ulit ang inyong findings noon? Binuklat ni Dr. Villanueva ang kopya ng report. Maraming pasa sa likod at braso ng biktima. May marka ng mga daliri sa hita, mga lumang sugat na. Malinaw na palatandaan ng pang-aabuso. Kumusta po ang anggulo ng pagkahulog? Kakaiba. Karaniwan, kapag nahulog mula sa beranda, paarko o parabolic ang trajectory dahil pasulong ang pagbagsak ng katawan. Pero si Miguel, halos patayo o vertical ang pagbagsak. Ang landing spot niya ay halos direkta sa ilalim ng beranda. Ano po ang ibig sabihin niyan? Malaki ang posibilidad na may nagtulak sa kanya. Kapag malakas ang tulak mula sa likod, hindi pasulong ang bagsak ng katawan, kundi diretsyo pababa. Tumango si David. Salamat po, Doc. Ang testimonya ni Dr. Villanueva ay naitala. Ginamit ito ni David para muling gipitin si Liza. Ayon po sa autopsy, patayo ang bagsak ni Miguel. Ibig sabihin, may nagtulak sa kanya. Hindi po, siya po mismo ang nahulog. Bakit po mahuhulog ng kusa ang isang 9 na taong gulang na bata? Nagkamali po, nadulas. Kapag nadulas, paarko ang bagsak, hindi patayo. Hindi na nakasagot si Liza. Nagpatuloy si David. Ang asawa niyo, si Roberto, namatay noong 1996. Nakakuha kayo ng 2 milyong pisong insurance. Minana niyo rin ang kondo. Pero kapag naging legal na ang edad ni Miguel, kailangan niyong ibigay ang parte niya. Ayaw niyo po ba noon? Hindi po totoo yan. Kung ganoon, bakit niyo po inaabuso si Miguel? Bakit napakarami niyang pasa? Hindi ko po siya sinaktan. Kasungalingan po. Nakasulat lahat sa autopsy report. Mayroon pang ang marka ng mga daliri niyo. Humagulgol si Liza. Wala po akong balak na patayin siya. Walang balak. Ano po, yung video noong August 10, yung pagtulak niyo sa kanya sa rehas. Nagalit lang po ako noon. Hindi ko po intensyong patayin siya. Nagalit lang, pero itinulak niyo ang bata sa rehas. Hindi na nakasagot si Liza. Muling pinatugtog ni David ang video. Naka-slow motion. Ang eksena kung saan hinawakan ni Liza ang balikat ni Miguel, ang malakas na pagtulak, ang paglagpas ng katawan ni Miguel sa rehas. Tingnan niyo po, hawak niyo ang balikat niya gamit ang 2 kamay at itinulak. Hindi po yan basta-basta. Plinano niyo po ito. Hindi po. Ako po ay... Ano po? Yumuko si Liza. Tumulo ang kanyang mga luha sa sahig. Napabuntong hininga si David. Habang hinihintay natin ang resulta ng video analysis, mananatili kayo sa kulungan. Ililipat na namin ang kaso sa piskal.
Dinala si Liza sa selda. Kinabukasan, sinuri ng PNP Anti-Cybercrime Group ang video. Ang konklusyon ay malinaw. Walang bakas ng pamemeke. Orihinal ang video. Kinunan gamit ang isang 8mm camcorder noong 1998. Walang anumang digital editing. Ipinadala ang report sa pulisya. Muling ipinatawag ni David si Liza. Lumabas na po ang resulta ng video analysis. Hindi po ito peke. Orihinal po ang video. Hindi umimik si Liza. Inaamin niyo na po ba? Umiling si Liza. Yung video po noong August 10, inaamin ko na po. Nagalit ako at naitulak ko si Miguel. Pero yung nangyari po noong August 17, aksidente po talaga yon. Hindi ko po siya itinulak. May ebidensya po ba kayo? Wala po. Pero totoo po ang sinasabi ko. Napabuntong hininga si David. Patuloy na lumalaban si Liza. Ang kanyang stratehiya, aminin ang August 10 pero itanggi ang August 17. Ngunit may alas pa si David. Si Marco Lopez, ang kaibigan ni Miguel noong 1998. Ngayon ay 23 taong gulang na at isang college student. Ipinatawag ni David si Marco. Naaalala mo pa ba ang nangyari 14 na taon na ang nakalipas? Opo. Sinabi po sa akin ni Miguel na natatakot siya sa nanay niya. 3 araw po bago ang aksidente. Handa ka bang tumistigo sa korte? Opo, gagawin ko po. Ang testimonya ni Marco ay naitala. Isinampa ng piskal ang kasong murder laban kay Liza Reyes. Ang prescription period para sa murder ay 20 taon. Na 14 na taon pa lang ang lumilipas. Sakop pa ito ng batas. Bago magsimula ang paglilitis, patuloy pa ring itinatanggi ni Liza ang krimen. Aksidente po ang nangyari noong August 17. Nasa banyo po ako. Ngunit ang mga ebidensya ay patuloy na dumarami. Ang video, ang autopsy report, ang testimonya ng kaibigan, ang motibo ng pera, lahat ay nakaturo kay Liza. Hanggang kailan kaya niya kayang magsinungaling? Noong 2012, isang lumang camcorder na natagpuan sa isang demolition site ang nagbunyag sa isang 14 na taong lihim. Sa loob ng tape, malinaw na nakita ang pagtulak ni Liza sa kanyang ampon na si Miguel sa rehas ng beranda. Dahil sa report ng kanyang kapatid na si Paulo, kumilos ang pulisya at inaresto si Liza. Ngunit patuloy niyang itinatanggi ang krimen. Inaamin niya ang video noong August 10 pero iginigit na aksidente ang pagkamatay ni Miguel noong August 17. Paano kaya makukuha ng prosekusyon ang pag-amin ni Liza at ano ang magiging huling hatol ng korte? Sa susunod na bahagi, malalaman natin ang kasagutan.